Hello guys! How are you today? Kumusta kayong lahat? Saan ka man ngayon sa mundo? How are you? For today's vlog ay magbabiyahe tayo mga kapatid. Magbiyahe tayo guys kasi naka-schedule ako ngayon na mag-duty sa office kasi I am an sales counselor ng PhilPlan. So today is my ako yung naka-assign para mag-duty doon sa office para mag-assist ng mga clients or mag-offer din ng ng product ng PhilPlan. So ito na nga guys, bumabiyahe na ako kasi kailangan kong makarating ng office na sana bago mag 9 o'clock. Kaso lang ang hirap mag-book sa sa Joyride, sa Move It. Ang tagal makapag-book kaya siguro mga 8:30 na yata ako nakapag-book. So yun naman din, bago mag-9, nakarating din naman ako ng office. But bago tayo makarating ng office, ito na naman ang ating dinaanan. Dumaan muna tayo dito sa Arca South at yun yung paborito ko doon, yung dinadaanan. Ewan ko ba ba't gustong-gusto ko yung yung part na yun doon. Gusto kong daanan yun. So, ito na nga tayo guys. Papunta na tayo ng Ayala Avenue. Ang aking destination ay sa STI Holdings. So, doon ako ibababa mamaya ng aking rider. Move It itong aking nabook. So, ayan na nga guys. Tuloy lang tayo dahil syempre, New Year, meron tayong bagong mga dreams, meron tayong mga bagong gustong mangyari sa ating mga buhay, may mga bago tayong gusto nating marating, di lang sa ating pamilya, kundi syempre sa ating personal din. May mga gusto tayong mangyari sa ating mga buhay. Kaya kaya tayo nagsisikap ng ating mga ginagawa kasi gusto natin meron tayong marating, 'di ba? Sabi nga ng patalastas, kanino ka ba bumabangon? O 'di ba? Bumabangon tayo kasi kailangan nating bumangon para maghanap buhay. And true enough, thanks God lang na always si Lord hindi siya nagkukulang sa atin sa araw-araw. Yung pagising pa lang natin sa umaga na malakas tayo, meron tayong hininga na we are able to do again yung mga bagay na ginagawa natin, ay malaking blessing na yun sa atin ng ating Panginoon. Kasi maraming tao na hindi na nagigising sa umaga, di ba? Hindi na sila nagising kasi kagabi pa lang tulog sila at hindi na nagising or may sakit, hindi na naabutan ng umaga. Ganon. So, tayo, napaka-blessed natin na araw-araw pinagkakalooban tayo ng Diyos ng kalakasan para magawa natin yung mga bagay. And nawa yung lakas na yun at yung buhay na pinapahiram sa atin ng ating Panginoon sa araw-araw ay magamit ito natin sa tama, magamit natin sa naayon sa plano ng Diyos, naayon sa purpose ng Diyos sa ating mga buhay. 'Di ba sabi nga ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and the future." Maingay na naman si Damaris. So, ayan, umasa lang tayo palagi that God has a better plan for us always. Kung meron man tayong mga bagay na hindi natin maintindihan, bakit Lord, nagpipray naman ako, pinagpipray ko naman ito, lumalapit naman ako sa iyo Panginoon, hindi naman ako masamang tao, bakit ganito ang nangyayari? Alam mo, minsan hindi talaga natin maintindihan ang kalooban ng Diyos sa atin, pero kung magdwell lang tayo doon sa plano ng Diyos, one day ma-realize natin, maintindihan natin na kaya pala ganun ang nangyari kasi God has a better plan for us, di ba? Kasi sabi nga niya, His plan for us is to prosper us and not to harm us. Baka kasi yung ating hinihingi sa Lord is ikakapahamak natin, kaya hindi niya pinahintulutan na ibigay sa atin yung gusto natin kasi gusto lang natin yun.
hindi gusto ng Diyos na mangyari sa atin yun. Kaya hindi nangyari. So, ipagpasalamat pa rin natin sa ating Lord kasi ganyan niya tayo kamahal. Ayaw niyang mapahamak tayo eh. Kaya nga siya nagbuwis ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng kaligtasan. And mangyayari lamang yun, magkaroon tayo ng kaligtasan if we accept our Lord Jesus Christ as our Savior in our lives, diba? And yun na nga, malapit na tayo nandito na tayo sa Makati. So alam ko na sa Magallanes na ito banda, and malapit na nga, ilang minuto na lang ay makakarating na tayo ng Ayala. Pero ganun pa man ay matraffic. Yung kanina hindi na ako nag-video kasi as in matraffic talaga guys, matraffic sa mga oras na ito. Buti na lang pagdating dito sa Makati is hindi na ganun ka traffic. Ayan sa may bandang Dusit Hotel na tayo, paliko na papunta doon sa Ayala. So ayan, hintay lang tayo dahil naka-stop tayo. Kayo po ba guys, this year 2025, 'di ba, parang nakasanayan nagkakaroon ng New Year's resolution. Nangyayari ba or natutupad ba yung ating mga New Year's resolution, or kung hindi, anong ginagawa nyo? Ako one time New Year yun, nagkaroon ako ng prayer list. And nilista ko doon yung mga gusto kong mangyari sa akin. Hindi lang this year but sa mga coming year. Alam nyo ba yung iba doon nangyari? And totoo nga, kapag dinidesire natin, lagi kong sinishare to dito, kapag dinidesire natin na mangyari sa ating buhay yung mga ganun, ay binibigay sa atin ng Panginoon yun. Kasi nakikinig talaga siya sa ating mga panalangin. Kaya huwag natin kalimutan lagi na dumulog sa ating Panginoon, manalangin. He is just God is just prayer away. Kung pwede nga, iluhod pa natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, ay mas maganda. Ayaw maingay si Damaris kasi pinapatulog ko siya, ayaw matulog. Kaya ang ginagawa niya, ayan, nag-iingay eh. Kailangan ko nang tapusin tong aking pag-i-edit kasi hapon na. So ayan na nga guys, ito na, malapit na tayo sa Ayala. So ayan, ano man yung ating mga mithiin sa buhay, ano man yung mga plano natin, ay ipagkatiwala natin sa Panginoon yun. Kasi marami tayong plano, pero ang plano pa rin ng Diyos ang siyang mangyayari sa ating mga buhay. Sabi yan ng Bible eh. Many are the plans of man's heart, but ang plano ng Diyos ang siyang mangyayari. Kasi siya naman ang may-ari ng ating mga buhay eh. Hindi naman atin to eh. Pinagkatiwala lang niya sa atin to, ating mga buhay. So nasa atin to kung paano natin ingatan yung buhay na binibigay niya sa atin, at kung paano natin gamitin yung ating mga buhay, di ba? Kasi mas mabuti na ginagamit natin sa maayos, ginagamit natin yung ating mga buhay para malugod ang Diyos sa ating mga ginagawa. And huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng Diyos, o ikakasama natin, di ba? Kasi ang ayaw lang naman talaga sa atin ng Panginoon is yung kasalanan eh. So huwag lang tayong gumawa ng kasalanan. Let us do good, maging mabuti tayo, and maging mabuting mamamayan, maging mabuting tao, maging mabuting asawa, mabuting anak, mabuting kapatid. I'm sure pagpapalain tayo ng Diyos niyan. Actually, yung araw na ito guys is nagpe-prayer and fasting ako. Hindi ako nag-breakfast and nag-lunch sa araw na ito kasi sa aming church meron kaming tinatawag na prayer invasion. 1 week prayer and fasting from Sunday to Saturday. So sa Saturday kami magbe-break, pero hindi ko naman ginagawa lahat na whole day magfa-fast. Hindi ko kaya yun. So ngayon I try ng breakfast and lunch, tapos dinner na ako kakain. Kaya ayan, ang sarap lang kaya sa pakiramdam kapag nagpa-fasting ka, kasi meron kang meron kang pinagpipray na meron kang gustong mangyari sa buhay mo, at alam mo na pinapakinggan ka ng ating Diyos.
O, diba? And one day, mangyayari yung hinihingi mo sa Kanya. Kasi minsan nga, kahit hindi natin hinihingi binibigay sa atin ng Panginoon, diba? And, syempre, tuwang-tuwa tayo and we really appreciate na ang galing talaga ni Lord. Kahit hindi ko hinihingi, binibigay niya sa akin. Kasi, that's how God loves us so much talaga sa atin bilang tayo, bilang mga tao. So, wag lang po tayong magsawa na manalangin, wag tayong magsawa na gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa. Syempre, unang-una magano tayo, I encourage you, magbasa din po kayo ng inyong Bible, mag-meditate ng Bible, tapos syempre magsimba, and gawin natin yung ating mga duty bilang mga Christian. So, ito na nga, nakarating na ako ng Ayala, and nandito na ako sa office. Inaayos-ayos ko yung aking buhok kasi, di ba, pag nagmumotor ka, yung buhok mo syempre na ng hangin, matigas. Kaya, inaayos-ayos ko yung aking buhok. Kasi, pag ginanyan mo, talagang sumasabit. Kahit na naka-ribbon dyan at naka-conditioner, talaga siya, sumasabit yung buhok ko. Kaya, conscious ako. Ginahawak-hawakan ko palagi. And so, ayan na nga, habang sinasamahan ko yung client, may client ako dito, sinasamahan ko siya doon sa table at nakita ko itong halaman na ito kasi meron din ako niyan sa bahay. Yan, binidyohan ko muna habang hindi pa kinukuha dito ang aking papel. And ayun na nga, natapos na aking transaction and may merienda daw kami kasi hapon na to, 3:00. So, binigyan ako ng aking kasama si Ma'am Lorna ng cookies, ano ba yan? Cupcake. Tsaka durian na candy. And yun na nga, natapos ng aking araw and uwian na. So, bababaan na ako nito, pupunta na ako sa baba and ayan, aabang na ulit ako ng sasakyan. Hindi na ako mag-joyride or mag-move it dito. Sasakay na, mag-aabang na ako ng bus kasi may dumadaan naman na bus dito pa FTI. So, bus na lang ang hinihintay ko and one ride na lang ako. Yung mga client ko pala kanina, puro sila nagki-claim ng kanilang mga pension. Kasi yun ang mga kinuha nilang plan. Yung isa ay mga kababayan ko sila, mga taga Samar. Pero yung isa taga Canada and may isa siyang kulang na document, yung kanyang marriage contract, kaya iniwan niya muna yung kanyang document and ipapasa niya, i-send niya sa messenger ko or sa email yung kanyang marriage contract para kami na lang ang mag-process ng kanyang claim. So buti naman may tiwala si client. So yun na nga. And kahapon ay na-process na yung kanyang papers. So mag-wait na lang siya na maipasok yung kanyang pension sa kanyang bangko after 45 days. So ayan guys, nawa ay nakapagbigay ako ng inspiration sa inyo ngayong araw. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. God bless you. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Bye. Peekaboo. Peekaboo. Peekaboo.